Yan yung halungkat sila ng halungkat ng mga issue na gusto nila ipukol sa ating bise. Pero yung mga issue na kinasangkutan naman ng mga pumupukol sa ating bise ay hindi naman nila masagot-sagot. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon dahil si Risa Hontiveros daw sinupalpal ni Senator Amy at Senator Bato. Pakinggan na natin at panoorin. Bigyan ng reaksyon. Pasok. Hinimok ni Senador Risa Hontiveros ng oposisyon ang Senado nitong Lunes na tingnan ang iniulat na 460 milyon pesos na umano ay nakatagong pondo ng Davao City Government noong panahon ng alkalde ng lungsod noon at ngayon ay Vice Presidente Sara Duterte. Sa pagbanggit sa mga record ng Commission on Audit, sinabi ni Hontiveros na ang lokal na pamahalaan ay naglalaan ng 460 milyon pesos sa confidential and intelligence funds bawat taon mula 2019 hanggang 2022. Nakakalula daw ang halos kalahating bilyong confidential funds ng Davao City kada taon, kung ikukumpara sa CIF ng mga malaki at mayamang lungsod gaya ng Makati, Manila at Cebu na hindi man lang umabot sa 100 milyon pesos ayon pa kay Senator Risa Hontiveros. Subalit tila sinagot nga ito ni Senator Amy Marcos, ayon sa kanya ay, "Nabibinay ang pobreng VP natin." Ito ang sinabi ni Senador Amy Marcos na nakita niya ang ingay na pumapalibot sa kontrobersyal na kumpidensyal na pondo ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte bilang umano'y nakakaloka, at ang aga-aga, habang ipinaalala niya sa mga may matayog na ambisyon sa politika na ang 2028 general elections, 5 taon pa. Nakakaloka na yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin, 5 taon pa, huwag kayong nagmamadali. Grabe naman, nabibinay ang pobreng VP natin. Huwag ganon, palibhasa, nangunguna talagang inupak-upakan na. Ang aga naman. Samantala, kapag ang Tama yun, oh. Ang aga-aga pa. Malayo pa yung eleksyon, pero todo banat na sila kay BP Sara. Dahil alam nila na si BP Sara ay talagang malakas. Alam natin na napakalaki ng pag-asa na manalo ni BP Sara bilang presidente ng Pilipinas. Kaya wala silang ibang gagawin kung hindi maghalungkat o mag-imbento ng kung ano ang ikasisira ng ating Vice President na si Sara Duterte. 'Di ba? Yan yung halungkat sila ng halungkat ng mga issue na gusto nila ipukol sa ating bise. Pero yung mga issue na kinasangkutan naman ng mga pumupukol sa ating bise ay hindi naman nila masagot-sagot. Hanggang ngayon, 'di ba? Alam naman natin na si Senator Risa, ayan talagang bumabakbak yan, no? Bumabanat sa kung sino ang nakaupo na mas mataas sa kanya at lalong-lalo na kung hindi niya ito kaalyado. Ayun yun. Pero kung tutuusin, kahit na siraan ng siraan ang ating Vice President, napakalabo na masira yan o bumagsak ang kanyang pinapakita, no? Yung trust rate niya sa mga tao. Dahil kahit kailan wala tayong nakita o narinig na hindi magandang record ang isang Vice President Sara Duterte na nagawa sa gobyerno. Wala siyang bad record. Kaya ngayon is dinudungisan siya, nilalagyan siya ng bad record para masira siya. Tama naman si Amy, no? Si Senator Amy, na maaga pa ang eleksyon. Bakit ganyan? Todo siraan na agad. Kahoy ay maraming bunga ay ito'y binabatok, depensa naman ni Senador Ronald.
Bato, De La Rosa kay Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte sa gitna ng World War na bumabalot sa kontrobersyal na confidential funds ng huli. Si De La Rosa, isang kilalang kaalyado ng Duterte, ay naniniwala na ang mga isyong ibinabato laban sa kanya ay pamumulitika na aniya ay gawa-gawa umano ng oposisyon at iba pang personalidad na gustong idiskaril ang kanyang ambisyon sa pagkapangulo kung magpasya siyang tumakbo bilang pangulo sa 2028 general elections. Tinukoy niya na ang mga grupong ito ay tahimik at hindi gumawa ng alulong sa CF ng Office of the Vice President noong panahon ng pinalitan ni VP Duterte, noon na si ex-Vice President Leni Robredo. Hinahamon din ng dating hepe ng pulisya na naging mambabatas ang mga partidong ito na magpakita ng ebidensya para patunayan ang kanilang mga alegasyon na may ginawa umanong katiwalian si Duterte. Maghanap sila ng ebidensya na ito'y ibinulsa para siguruhin natin na ang mga taong korap ay hindi dapat manatili sa gobyerno, ayon sa matapang na sagot ni Senator Bato de la Rosa sa isang panayam noong October 1. Pero kung ito naman ay ginamit sa tamang paraan, then, my God, that's a General Appropriations Act. Ito ay batas at dapat itong ipatupad ang batas na yan. Otherwise, sayang yung batas na yan. Batas yan hindi mo ini-implement, di ba? Sabi pa niya. O yun, tama naman yun. No? Maglapas sila ng ebidensya kung talagang totoo yung ibinibintang nila. Eh yung iba nga dyan, may ebidensya na kaso hindi pa umaamin. O wag na natin banggitin, baka magkaano tayo ma-issue tayo dyan. No? Pero sana naman, yung mga nagbibintang kay BP Sara dyan, no? Yung may mga issue din naman na kinasasangkutan, no? Sana sagutin nyo rin yung isyong kinasasangkutan nyo dati pa. Kumbaga halukay kayo ng halukay ng baho pero yung baho nyo ayaw nyong halukayin. Oh. Nangangamoy kahit hindi nyo hinahalukay. Grabe. Malinaw na ang nakikita lamang ni Senator Rice Hontiveros ay ang paggasta, hindi yung kung saan ginasta at paano nag-asta na mismong kung ano mayroon ngayon ang Davao City na resulta. Ang issue... Tama, yung paggasta. No, yun ang nakikita nila. Malay ba nila kung saan ginasta yun? No? Unang-una, baka ginamit yun sa ikagaganda ng ganito, ikagaganda ng ganon, kailangan ng ganon, kailangan ng ganito. At nagkaroon naman ng magandang progreso yung pinaggamitan ng pondo na yun. Eh yung ibang pondo nga hinahanap mo kung saan napunta Hindi mo alam kung saan ginamit Tapos nabalitaan mo, pinangre-regalo lang pala. O diba? Aminin. Hindi na tayo mabanggit ang pangalan. Alam nyo mga katunay, alam ko yan. Ay alam nyo yan, no? Ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Ayos, si Mr. Real Panoorin ang Talker. full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ayan. Sabi naman, ang aga-aga, talagang pinagbabanatan nila ngayon si VP Inday Sara. 'Di ba? Yung mga oposisyon, yung mga antay, lalo na itong si Risa Hontiveros, 'di ba? Ayaw niya talagang, 'di ba? Yun, credits to Mr. Real Talker, no? Talagang malakas talaga mambasag si Mr. Real Talker, Ayaw natin. Ayaw niya talagang tantanan si VP Inday Sara. Basahin natin. Senator Risa Hontiveros wants the Senate to look into questionable 460 million confidential funds by the Davao City government from 2019 to 2022 under the mayorship of Vice President Sara Duterte. Wow, grabe no? Ngayon pa, no? Ngayon pa talaga Risa Hontiveros. And pati media, no? Talagang join force sila Di ba? So pinapakalat nila iyan, no? So yung palaki ng palaki daw ang confidential funds ng Davao City. Whereas, no, in this year, 2017, 2016, 17, 18, 19, 20, of course, president niyan si President Duterte. Si tatay, no? Former President Rodrigo Duterte. And we all know at that time, no, na presidente si President Rodrigo Duterte, pinagbabanatan niya ang mga makakaliwang grupo, ang mga NPA, ang mga antay. Of
course, di ba? Mas nasa panganib, no, sila VP Inday Sara at that time, ang mga Duterte. It's because alam naman natin, grabe kung pinagbabanatan, no, ni former President Rodrigo Duterte ang mga makakaliwang grupo, ang mga NPA. Di ba? Okay, kini-question nyo, pero you cannot deny the fact na Davao City is one of the safest city in the Philippines. Ay, totoo yan, no? Ang Davao City, napaka-safe dyan. Napakatahimik. No, ang kriminalidad dyan, hindi masyado. No, hindi katulad dito sa iba, lalo sa Maynila. No, talagang napaka-safe. Alam naman natin na yung pondo na hinahanap nila, no, yung tinatanong nito ni Honti, napupunta sa maganda. No, alam naman natin na house show lang yung mga pinagsasasabi ni Honti, yung mga ginagawa niya. Dahil ang mga Duterte talaga, maganda naman yung naging pamumuno sa bansa natin. Lalong-lalo na yung pamumuno ni BP Sara sa atin, maganda din naman. Yung pagiging vice president niya, nakasuporta sa kung ano man ang ginagawa ng Pangulo. Yun naman ang importante, suportahan, hindi nagkokontrahan. Kung tutuusin, napakatagal na panahon na nagkaroon ng ganito uli, na ang Vice President at ang Presidente ay magkasundo at hindi nagkokontrahan. Kaso nga lang, merong isang oposisyon na nakalusot talaga. Ika nga sa isang pelikula, hindi makukumpleto ang pelikula at hindi ito gaganda kapag walang kontrabida. Alam mo bang pwede kang maglakad mag-isa sa Davao City? Ayon. Kahit dala-dala mo pa ang cellphone mo. Kahit naka-iPhone mag-isa, ka kahit pa. matulog ka pa. Hindi ka matatakot kasi alam mo sa sarili mong safe na safe ka. Kahit magsuot ka pa ng alahas, di ba? You know that Davao City, pag andun ka, di ba, mapapanatag ka talaga. And mararamdaman mo na you are safe, well protected, and at the same time, grabe ang progress ng Davao City. Di ba? Kitang-kita naman yan eh. Gaano kalinis ang Davao City. Nakapunta na ba kayo ng Davao City? Yeah. Lalo na ngayon, grabe na siya progresibo. Ang daming big businesses na ngayon ang pinuput up sa Davao. Talagang napaka-progressive na niya. Ay, doon napupunta, di ba? Ay mo, di ba? Kaya nga sinasabi ko kanina ayan, nababalitaan at nakikita natin na napupunta yung kung anong hinahanap kay Sara Duterte o Pangulong Digong. No? Napupunta sa maganda. Hindi katulad nung nai-issue na nasaan napunta yung budget na iniipon natin buwan-buwan tungkol sa appeal. Oh. No, di ba? Nabalitaan na lang natin bigla, ito po ay pinangregalo lang sa mga ganito, binigyan ng mga bonus. Buti pa sila may mga bonus, no? Ang lalaki ng mga bonus, milyon, sa mamahal ng mga regalo. Samantalang tayo, hirap na hirap tayo kakahulog buwan-buwan, no? Bakit? Kasi nga, tiwala ang mga investors, ang mga negosyante, pag Davao City, safe. Pag Davao City, well protected. May konting karahasan man, pero action agad. And as you see, di ba, napansin nyo yung nangyaring bomba doon sa Rojas Night Market? After nun, alerto talaga. Di ba, mas pinaigting nila ang seguridad, no, ang security para sa mga Davaoenos. I can say it's because ilang years akong nakatira sa Davao, ako mismo and lahat ng mga Davaoenos mismo, ma-experience nila at masasabi nilang well-managed, well-organized, and well-protected ang mga tao doon. Kahit gabi pa yan, kahit madaling araw, safe na safe ka. No? Safe na safe ka. Yun ang maganda, no? Lalo na ako sa Maynila, mangyayari yan. No, yung ganyan. Kaso hindi masyado nagawa ni Tatay Digong yan dahil alam natin kung ano yung nangyari, di ba? Nagkaroon ng pandemic. Kaya kung tutusin yung hanggang pagkatapos ng termino niya is tungkol sa pandemic ang nangyari.
Pero swerte tayo dahil si Tatay Digong ang naging presidente nung panahon ng pandemic at hindi yung iba. Dahil kung iba yan, ako, malamang maraming namatay sa gutom, malamang. Kita mo na isurvive natin yung pandemic na yun. No, talagang ginawa lahat ni Tatay Digong. Makasurvive lang tayo lahat sa nangyayari na yun. Napakalaking problema yun. Kaya yung mga gustong gawin sana ni Tatay Digong dito sa atin is hindi niya nagawa. Pero ang laki din naman ang nagawa niyang parte tungkol dito sa pandemic na yan. Maglakad ka, mag-text ka pa dyan, no? Habang naglalakad sa kalsada. Safe Di na ba? safe eh, no? No, kung makaakusa kayo kay VP Inday Sara, akala mo naman talaga binulsan niya yung confidential funds. Di ba? Akala niyo naman talaga ninakaw niya. And take... Kapag guilty kasi, alam mo na eh. Yung Mr. Real Talker, ganyan yung mga guilty, di ba? Yung may ginagawa hindi maganda. No, wala tayo binabanggit, no? Pero alam na ni Mr. Real Talker yan. Note, no? Si VP Inday Sara, wala pa siyang ni anong issue ng katiwalian. Katunayan Wala. na, di ba, Davao City to be debt-free by second half of 2022. Iniwan niya ang Davao City na walang utang. Bayad. Oh, ha? Debt-free, kumbaga. Tali? And ito, di ba, isa sa mga achievement, di ba, AFP, all of Davao region now free of NPA presence. Diyos ko, dun sa Davao, Yan konti- kasi ang iniiwasan nilang mangyari, yung maupo si BP Sara. No, maging presidente. Dahil alam nila kung ano yung mangyayari. Baka may posibilidad na mangyari yung nangyayari ngayon sa Davao dito sa buong Pilipinas. 'Di ba? Hindi imposible yan kapag tinutukan ni BP Sara. ano mo lang, lalo na pag may, tawag ito, may anomalya kang gagawin, or mga kahina-hinalang ginagawa ng mga halang ang bituka, na-detect agad yan. And you cannot deny, di ba, the fact that Sara Duterte, our Vice President right now, is one of the top-performing mayor. Di ba? Kaya nga, ang daming nagtitiwala sa kanya eh. Mindanao, my God, Duterte yan. Kaya kahit anong paninira nyo, alam ng mga Bisaya, alam ng mga taga Mindanao ang totoong nangyayari dito sa Mindanao. Kayo lang naman mga taga Luzon ang reklamador, kayo lang naman mga taga Luzon kasi hindi nyo naman naiintindihan ang mga pangyayari dito sa Mindanao. Hindi naman kayo ang nakaka-experience ng kasamaan ng mga makakaliwang grupo at mga NPA. Kami naman dito sa Mindanao. Pasarap lang naman kayo dyan sa Luzon. Tapos ikaw, Risa Hontiveros, ano bang alam mo? Ha? Anong alam mo? Kasi sa totoo lang, kung hindi pa pinaigting ng mga Duterte ang seguridad, peace and order, at hindi iniisip ang welfare or kapakanan ng mga Davaoeños, ay nako, baka isa ang Davao sa may malaking at pinakamaraming masasamang loob at mga adik. Alam niyo mga lords, Pero ang galing noon sa Mindanao, no, nalinis talaga ng mga Duterte, no. Naging tahimik, payapa yung lugar na yan. No, isipin mo, syempre, Mindanao. Pero ito, talaga binanatan ni Mr. Real Talker yung mga Taga-Luzon na nagreklamador. No, ika nga naman talaga, kung talagang gumagawa ka ng tama, is talagang hahanapan ka nila ng mali. ko talaga sa Pilipinas, maging Davao, no? Yung one of the safest country. Oh, maganda rin. Di ba yung nakakalakad ka ng free? Yun nga yung iniiwasan eh. Kung sakasakaling manalo si BP Sara na presidente, baka ang Pilipinas, buong Pilipinas, maging Davao na yan eh. Oh, yung maging free, walang criminality, di ba? At maganda. Masusubukan natin yan kapag nanalo si BP Inday Sara sa pagiging presidente. No, malalaman natin dun yan. No, pero sana nga tumakbo siya, no? Walang magnanakaw, di ba? Walang masasamang loob or halang ang bituka. Yung safe na safe kang maglakad. Di ba yung panatag ka, yung alam mo sa sarili mong safe na safe ka sa lugar.
Sa bagay, nasanay kasi kayo dyan sa Luzon. Nasanay kasi kayo dyan. Ang daming mandurukot. Ang daming mga dugyot. Ouch naman. Sorry hindi lahat Pero alam nyo na yan. Ang daming snatcher. Tapos dito sa Mindanao, ang isa na nga lang sa problema namin is yung mga makakaliwang grupo at mga NPA. Ayaw nyo pa! Palibasa mga balingog mugutok. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Showbiz Chikadoro at syempre credits doon kay Mr. Real Talker. Talagang lakas mang real talk. Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol sa video na ating napanood at binigyan ng reaksyon. Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.